Hindi sakit ang ubo, sipon at lagnat? Opo, at hindi dapat ginagawa. Inumin ngayon ng paracetamol, pasisingawin yung lagnat. Kaya pag nagparacetamol, Pag nilalagnat ba ang sanggol, dapat paliguan? dapat po. Ang mga tao ang belief ngayon, kailangan mo ng mga synthetic drug for you to actually heal yourself. Yun yung wrong perception na gusto kong iayos. Minsan ang tao walang sakit pero ang nasa isip niya nagkakasakit siya, so natutuluyan. Pag niyaya mo, kain na tayo, wala akong gan. O ba't di ka makatulog? Nag-iisip ako. Alam mo kinamatay? Puyat at gutom. Nagugulat ako, elementary, nakakapagsalita na ng word na stress. Oh, really? So ikaw ang pumipili ng stress mo. Whatever your brain believes, body will achieve. Lahat ng mga kaalaman na ibinabahagi mo sa social media, ito ay ipinaglilingkod mo ng ilang taon na ng libre. Bakit? Nagsimula ang aking advocacy and mission na ma-educate ang mga kapwa natin Filipinos regarding health. Yan nga po yung Health Forum. So 15 years na yan, napasok ako ng social media, I think 6 years ago pa lang. Pero nasa heart ko kasi na maturuan ang kapwa natin Filipino makukuha numero 1 sa disiplina. Siyempre pangalawa, sa tamang pagsunod ng pag-aalaga ng katawan according sa inihabilin sa atin ng Panginoon. Ayoko ng gamutan eh. Gusto ko edukasyon. Nakakalimutan ng maraming tao yung tradisyonal na pamamaraan kung paano mapapagaling ang sarili. Commonly, ang mga tao ang paniniwala ngayon, kailangan mo ng mga synthetic drug for you to actually heal yourself. Gaano ito katotoo? Yun yung wrong perception na gusto kong iayos. I conducted the Health Forum hindi para mag-create ng confusion, competition, kundi to create a real awareness, maliwanagan once and for all ang isipan ng mga Pinoy na baliwala ang gamutan kung walang disiplina. Isasama lang nila ito sa kanilang lifestyle. Correct. At malaki dapat yung babaguhin. Kasi saan ba nagsisimula ang sakit? Maraming maling paniniwala. Pagkain, stress. Tulog. They are all factors but not the main reason. The real reason kung ba't nagkakasakit ang katawan, may mga nakalimutan tayo na gawin dati na hinihingi ng katawan natin. Katulad niyan, sabi nga natin, na-advance na ang panahon ngayon. Masyado ng maganda ang teknolohiya. Hindi ko makakalimutan ang turo ng lola ko eh. Apo, mapalad kayo kasi may service ka. Ako, kailangan kong maglakad ng 3 kilometro makarating lang sa eskwelahan. And then, right now, I'm realizing, mali. Mas maganda ang ginawa ng lola ko dahil active yung katawan niya, hindi nakaupo. Ang iba, tinitignan niya na misfortunate sila. Yun pala, beneficial pala ito. Para sa kalusugan, in the long run. Tayo, sa kabilang kanto lang pupunta para may bilhin, nakasakay pa sa tri-bike. Nandun yung katamaran. Nawawala na yung activity na kailangan ng katawan para yung buong sistema ng katawan natin mag-circulate properly. Gusto kong maturuan yung kapwa ko Filipinos na ma-educate. Meron tayong 7 doctors eh. Maraming mga nasa medical field ngayon, tinitignan nila ang naturopathic doctor as Dr. Quack-Quack. Hindi po nagkaroon ng naturopathy courses para po kalabanin ang medical. Actually, naturopathy medicine nga po siya. So it is another modality of medicine in which tinuturo lang talaga natin sa pasyente natin natural healing way of our own human body. May Republic Act po tayo sa Pilipinas eh. Republic Act 8423. Pinasa po ito ni Dr. Senator Juan Flavier. Ito po yung tama law. Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 in which kinreate po ang alternative hindi po bilang replacement kundi dapat po integrated ang natural, ang herbal, ang food supplement, hindi po replacement sa gamot. Kaya siya no therapeutic claim. Yes, bossing. Kung makikita po nila yung mga commercials, nakasulat doon, no, pag bibili kayo ng food supplement, with proper diet and exercise. Pero anong ginagawa ng karamihan? Bibili, iinom. Walang proper diet, walang exercise. It is just a waste of money. Maraming nagkalat ngayon na mga nagbebenta ng mga food supplements. Sobra po. Na kung ano-anong claim ang ginagawa nila. Paano nga ba ito gagamitin ng tama? Ang tunay na ibig sabihin ng food supplement, yung hindi natin nakukuhang nutrisyon dahil sa maling mga kinakain natin sa panahon ngayon can be supplied by this herbal and natural and food supplement. So, yun ang trabaho niyan. Mag-supply ng nourishment. Para sa akin, supplement. They supply nourishment. Idadagdag po natin ito sa pang-araw-araw nating ginagawa. Together with the 7 doctors, kaya mong gawin, walang bayad. Pero pag nagawa mo yun, dun magsisimulang lumakas muli ang iyong sariling katawan, ang iyong resistensya, at ang iyong immune system. Okay, number 1, Dr. Air. Kailangan ng ating katawan ng oxygen. Makukuha lang natin yan sa natural air. Inhale, exhale every morning. Yung oxygen na yon,
hahalo yun sa dugo. Yung dugo, hindi dadaloy pag walang content na oxygen. Pag hinalo na yung oxygen sa dugo, yung dugo isi-circulate ng puso natin, kailangan makaakyat yung oxygen content of the blood sa brain para ang brain natin mag-function properly. Mabawasan ang stress. Number 2, Dr. Sunshine. We need natural vitamin D para po ma-boost yung immune system. Tuwing anong oras? Wala pong specific time. Basta nandyan yung araw. Hindi mo lang kailangan magbilad. Eh ngayon daw, pagka lumabas ka ng tanghali sa sobrang init, hindi pa nakakasunog yan? Infrared radiation na raw yan eh. Tapos, ang sabi nila, malaki ang possibility na magkakaroon ka ng Skin cancer. I beg to disagree. Kasi kung totoo yan, lahat ng magsasaka natin may skin cancer. Lahat ng magbubukid natin may skin cancer. So, hindi totoo yun. Lahat ng tao, pwede kang tamaan ng cancer basta mahina ang immune system. Eh, bakit yung mga magbubukid? Bakit yung mga magsasaka? Hindi tinatamaan. Malakas ang immune system nila eh. Why? They can follow the 7 doctors. Number 3, Dr. Water. Naliligo yung panlabas nating katawan, dapat naliligo rin yung panloob. Kaso, anong iniinom ng karamihan ngayon? Soft drinks. Hindi makakain ng walang soft drinks. Hindi makakain ng walang juices. Okay lang kung fruit juices na totoong fresh na piniga. Eh, paano yung mga chemically composed juices? Number 4, Dr. Exercise. Nakalimutan natin that sweating is a detoxification process of the integumentary system. Eh, hindi, mga tao kasi busy. Pagka may sakit na po sila, hindi na sila busy. Ang tunay na puhunan ay ang kalusugan para sa mas maayos na kinabukasan. Give time to your health. Kasi if not, they will ask for time pagdating ng panahon. Pag naningil na yan dahil hindi mo inagapan, bali wala na. Kung kailan kasi huli na ang lahat, tsaka tayo magbabago ng lifestyle. Kaya po may Doc Atoy para may tagapagpaalala man lang na hindi pa huli ang lahat. Marami nagsasabi sa akin, Doc, nakakapag-detox ako. Dumudumi ako everyday. Umiihi ako everyday. Eh, how about the toxins of your integumentary system? Skin, tissue, muscles, joints, ligaments. Saan lalabas yung toxins nun? Sa pawis. So that's number 4. Number 5, Dr. Diet. Mali tayo ng perception sa Pilipinas, no? Sabi nila diet, Tagalog, dieta. What we are explaining sa Dr. Diet is balanced diet. Pwede mong ma-enjoy lahat ng pagkain ng balanse. Lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. Lechong kawali. Lahat po yan. Pwede Chicharong bulaklak. Pwede po yan. Basta balanse. Crispy pata. Pwede po yan. Fried chicken. Pwede po yan. Eh, ba't sabi ng ibang doktor, kailangan daw magkakakain ka ng mga healthy? Kasi po, may sakit na. Tayong mga Pinoy, aminin na natin, napakahilig natin sa kanin, ang ulam baboy. Tapos, iba-iba lang ng putahe everyday. Sample, Lunes, pritong baboy. Martes, adobong baboy. Miyerkules, sinigang na baboy. Huwebes, inihaw na baboy. Pag napansin mo, puro baboy. Iba-iba lang ng putahe. So, sa madaling salita, ang Pinoy mahilig sa kanin, tsaka Baboy. o pag pinagsama mo, kanin? Baboy. Ayun, hindi. Dito sa tinuturo natin sa balanced diet, you can enjoy everything. Sample, Monday, pork. Tuesday, fish. Wednesday, vegetable. Huwebes, baka. Biyernes, manok. Sabado, seafoods. Na-enjoy mo in the whole week. Balance lang because different organs needs different nutrients. Number 6, Dr. Sleep. Kaya nagkakasakit ang tao because of cell degeneration. Pag inaral natin maigi ang siyensya, saan ba nagsimula ang tao? Sa cells. Sa tatay natin, sperm cell. Sa nanay natin, Egg cell. So, ang unang tatargetin para magkasakit, cells. Ang tawag sa ginagawa para magkasakit, cell degeneration. And last but not the least, number 7, Dr. Energy. Means positive mindset, positive attitude, positive outlook. Bawal ma-stress. Nagugulat ako, elementary, nakakapagsalita na ng word na stress. I'm stressed. Oh, really? The real meaning of stress, thinking of the negative things. So, ikaw ang pumipili ng stress mo. Ikaw ang gagawa ng stress mo. How you think will define who you are. In psychology, we called it psychosomatic. Whatever your brain believes, body will achieve. Minsan, ang tao walang sakit, pero ang nasa isip niya, nagkakasakit siya. So, natutuluyan. Napakaraming may cancer sa Pilipinas. Ang talagang nagpapahina sa kanila, the way they think, may sakit ako. Up to the point, pag niyaya mo, kain na tayo, wala akong gana. Bakit? May cancer. O ba't di ka makatulog? Nag-iisip ako. Bakit? May cancer ako. Alam mo kinamatay? Hindi cancer. Puyat at gutom. Kahit wala kang sakit, mamamatay ka niyan. Meron ngayon na nakikinig at nanonood ng video na ito, dadalhin na siya sa ospital dahil siya ay may sakit sa puso. Ano ang pwede mong maipayo sa kanya upang sa ganun ay hindi na siya ma-stress at magkaroon ng anxiety sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya? I really wanted to know the diagnosis first. Pero kung emergency cases, that's why meron tayong emergency room. Pero kung ikaw man ay pasyente may sakit ngayon, huwag mo masyadong isipin
yung iyong sakit. The easiest way to handle sicknesses is don't panic. Walang dahilan para magpanik. Maraming namamatay dahil sa pagpapanik. So relax. Relax. Yes. And then, pag uwi mo ngayon sa bahay, may mga inireseta sa yung gamot na kailangan mong i-take. Kasabay nun, ano ang kailangan kong gawin? Diyan na papasok yung 7 Doctors of Discipline. Kung kakayanin mo na, umpisahan mo na. And then, right after the health forum, yung mga umatin na pasyente, binibigyan kong guidelines. Nililinaw ko, there is no one product that can cure it all. It will never happen. Gusto ng Panginoon talaga balansyado. Kaya yung mga nagpo-promote na, itong product na to, lahat ng sakit covered na. Wala yung kalokohan. Ibig sabihin, ang mga food supplement nila, wala rin kwenta. Kung walang tamang programa. Kung walang programa. Ito, samantalahin ko na. Maraming kumukuha ng video ko, nagnanakaw ng video ko. Wala ho akong ine-endorse na produktong isa. Ang itinuturo kong maigi, disiplina, kasama po yung nutritional guidelines. Okay. Ako naman ay may high blood. Napakataas ng presyon ko araw-araw. Ano ang pinakamabisang gagawin ko? Maliban sa 7 Doctors, pinakamaganda po dyan, saging at sili. Saging at sili? Yes. Siling labuyo, dinikdik, ipasok mo rin sa saging. Kainin. Bababa po kagad ang presyon mo, marirelax ka. Kahit anong saging, mababawasan po yung palpitation. Yung sili po, magbibigay ng vasodilation effect. When we say vaso, yung mga gamot for hypertension or high blood pressure is vasodilators. When you hear the word vaso, yan po ay scientific name ng veins. Dilator means buka. So, pag uminom ka ng gamot para sa high blood, papabukahin yung ugat. Bakit kailangan pabukahin yung ugat? Kasi may bara yung ugat. Ito na, nakabuka na. Ang problema, yung ininom mong gamot para sa high blood na vasodilator, may milligram lang po yon. Pag naubos na yung efficacy ng milligram, lilit ulit yan. Pero, what if, imbis na pabukahin natin, tanggalin natin yung pagbabara? Ano ang pwedeng makatanggal ng pagbabara? Nako, discipline. Gaano karaming sili at gaano karaming saging? Isang saging lang, hatiin mo, tapos yung sili, kahit isa lang, at least first aid. Ito naman, sakit sa kidney. Ano naman ang pwede nating magawa? Ang tatanggalin natin yung pinagmulan ng sakit. Ano ba mainly rason? Sobra ka sa hilig sa alak, carbonated drinks, soft drinks. Pangalawa, because of prolonged usage of synthetic drugs. In which, itong synthetic drugs na to, may chemical composition eh. Yung chemical composition nun, definitely, sasalain ni kidney. Sa sobrang tagal mong gumagamit ng synthetic drugs, sumusobra na rin yung chemical na napupunta kay kidney. Dumarating yung point, humihina na yung function niya. Ano ba ang trabaho ni kidney? Blood cleanser, blood filtration. Dok, nagagamot ba kidney? The answer is no. Paano mo gagamutin? When we say gamot, ang gamot may chemical o wala? Meron. Pag uminom ka na may chemical, sino dapat sasala ng chemical? Kidney. O paano mo siya gagamutin? So, Dok, habang buhay na sakit si kidney? Yes, kung gagamutin. Pero, marirepair pa ba si kidney? Sabi ng siyensya, irreversible. Pero with God, nothing is impossible. Paano? Disiplina. 7 Doctors. Kaso nga lang, may mga sakit kasi na hindi pwede masyado maraming tubig. Specifically, RHD or rheumatic heart disease, CKD, may pleural effusion, may pericardial effusion, may ascites, may edema. Itong mga to, hindi pwede rin sa doctor water na kailangan 8 to 10 glasses of water. Itong mga to, 1 liter lang. Paano gagawin natin kay kidney para siya ay ma-repair ulit? Number 1, through discipline. Number 2, we supply them nutrients. Pag nasupplyan natin ng tamang nutrisyon si kidney, pwede ba siya makarecover? Yes. Ano bang nutrisyon ang kailangan ng kidney? May programa po na susundin. Isa pang common, Doc, liver. Pag sinabing liver, the usual culprit para masira yan, yung alak. Hindi lang po sa panahon ngayon. Wala po tayong gustong siraan. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Pero huwag niyo pong dalasan o gawing bisyo ang pag-inom ng energy drinks. Dahil sa taas po nung content nun na pampalakas ng energy, pwede pong bumigay o humina si liver. At alam niyo ba, ang problema ngayon sa liver, yung fatty liver, kung tawagin, liver steatosis, liver cirrhosis, because due to inactivity. Ayaw magpapawis, ayaw magpaaraw. Pati po si liver tumataba. Actually, yung fatty liver, hindi po siya tumataba na lumulobo. Nagkakaroon po siya ng taba. Ano ang solusyon dyan? 7 buto ng papaya, blender. Saan mo ihahalo yun? Sa tubig, inumin mo araw-araw Inumin yun mo for 7 araw-araw. days. Maganda ho ito para sa mga gusto talaga mag-inom lagi-lagi. Mga manginginom. Pati kidney pala, buto ng papaya. Meron pang isa, yan. Kung gusto nyo po yung mga nahihirapang umihi, madalas sa UTI, Oo, yan, UTI. pinakulo ang sabaw ng buko. Di, kala ko pag pinakuluan, nawawala yung enzymes. Baliktad. Pagka po pinakuluan yung sabaw ng buko, hindi po siya tatanggalin sa lalagyan. Buko pa rin siya, tatanggalin mo lang yung kulay green, nandun pa rin yung buko itself. Lagay sa isang kaserola, lagyan ng tubig, pakuluin. So pag kumulo yung tubig sa labas, kumulo na rin yung sabaw ng buko sa loob. Bakit kailangan kumulo? Para ma-absorb niya pa yung enzyme. Yun ngayon ang natural antibiotic mo.
Natural antibiotic? Yes! Pag sinearch mo ang history and origin of medicine, nagsimula lang pala talaga ang medisina. Saan? Sa ugat, sanga, dahon, halaman at bunga. Ito lang ang ginagamit pag nagkakasakit ng mga ninuno natin. Dok, yan lang pala eh. Paano nauso ang medisina? Dahil sa maling lifestyle, dumadami ngayon na may sakit. Pag dumami may sakit, hindi pwedeng i-mass production to. Mauubos ang kalikasan. Dito na pumasok ang siyensya. We need to find some chemicals. Tignan natin ano yung laman nito. Gawin natin para yun yung maging epekto sa tao. May overdose ba ang supplement? Hindi overdose ang tawag eh. Kasi pag natural, wala naman talaga. Ang overdose chemical eh. Pero pagka nasobrahan ka lang ng pasok niyan, kasi nutrients yan, wasted. Ilalabas lang din ang katawan mo. Kaya may programa eh. May a certain milligram na kaya ng katawan. Parang ganito, kumain ka, sinabi ng katawan mong busog ka na, gusto pa ng utak mong kumain, kakain ka pa. Anong nagkanyari? Na-eempatyo. So ayaw ng katawan natin ng sobra. Doc, pagdating naman sa lifestyle change. Yan. Example, ako ay isang call center agent. Nature ng trabaho ko ay gabi, so wala na ako kagad Dr. Sunshine. Tsaka Dr. Sleep. Hindi na rin ako nakakapag-exercise dahil sobrang hectic ng schedule ko. Nawala na rin si Dr. Exercise. Tama po. So ang pupwede ko na lang gawin, Dr. Water, Dr. Diet, Dr. Energy, and Dr. Air. Paano ngayon? 5 out of 7 magiging boosted ang immune system. So kung ikaw ay call center agent at wala tayong choice, pinakamaganda, magpalit na kayo ng trabaho para makumpleto mo yung 7. Huwag ko kayong magagalit ha. Pero ang katotohanan, kaya po mas malaki ang sahod nila kesa sa usual na empleyado. Health hazard po ang panggabi. That's why may night differential. Bakit? Iba yung tulog sa gabi, iba yung tulog sa umaga. So Dok, magre-resign? No. Hindi ako magdidesisyon para dyan. Siya. Pero naniniwala ako, pag may sakit na yan, titigil na yan. Correct. So, wag nating intayin magkasakit. Ingatan ang iyong kalusugan. Dahil yan lang talaga ang puhunan para sa mas maayos sa kinabukasan. Doc, ang best cure daw for cancer is guyabano. Hindi po. There is no one product that can cure it all. Ang magpapagaling sa'yo, ang Panginoon, pag nakita niya na may disiplina ka at sumunod ka na sa tamang programa. So, si Guyabano, according sa clinical studies, mataas ang anti-cancer na content niya. Pag sinabing anti, Prevention. laban. Anti-inflammatory, laban sa pamamaga. Anti-cancer, laban sa cancer. Paano kung marami ka ng cancer? Cells. So, kaya ba labanan na ito? Hindi. Ang lalaban dapat kay cancer cell, yung immune system mo. Paano mo palalakasin? Makakatulong ba si Guyabano? Makakatulong. Pero hindi niya kayang labanan mag-isa. Isa pa, ang malunggay daw ay pupwede at makakatulong makagaling sa lahat ng sakit. Makagaling hindi po. Makakatulong po na mag-supply ng mga nutrisyon para palakasin ang ating immune system at ang ating immune system ang lalaban sa sakit. Hindi ang produkto ang lalaban sa sakit. Ang glutathione ay totoo bang nakakaputi? Nakakaiyak, pare. Sinubukan ko yan. Hindi. Ang trabaho ng glutathione ay vitamin for the liver. Ang liver natin, lagi po yan may sinasabi sa complexion ng katawan natin. Pag ang liver mo healthy, mamula-mula, mapusyaw ka. Pero pag ang liver at kidney mo, sira, nangingitim ka. Sa oral, nagiging food ni liver yon, so lumalakas si liver. Pag malakas si liver, pumupusyaw yung kulay, kaya mamula-mula. Eh, injectable. Hindi nakakaputi. Parehas po. Gaano kahalaga ang probiotic sa katawan ng tao? Ang laman ng ating GIT, gastrointestinal tract, 85% good bacteria, 15% bad bacteria. Itong tinatawag nating GIT, kailangan balanse. Pag tumaas ng isa, naging 16% ang bad, magkakasakit ka na. Ganon katindi ang balance niyan. Dahil sa mga wrong lifestyle natin, wrong food that we are intaking, nauubos si good bacteria, dumadami na to. So humihina na ang ating digestive system. Importante ang probiotic. Kaya importante ang probiotic to supply the balance of the good bacteria and bad bacteria. Eh, paano pag sumobra yung good bacteria? Walang problema. Yung mga natural na ipapasok mo sobra, pag hindi kailangan ng katawan, natural din niyang ilalabas. Actually, yung LBM, hindi dapat ginagamot yan. Ha? Bakit ba may LBM? Kasi may pumasok sa katawan mo na hindi niya kasundo. Kailangan niyang ilabas. Ang delikado lang, pagka nag-LBM, baka ma-dehydrate ka. Kaya kailangan mo mag-rehydrate. Yun yung malaking magagawa ni probiotic sa ganun. Ano ba ang mas tamang vitamin C? Sodium ascorbate or ascorbic acid? Sodium ascorbate. Bakit? Natural vitamin C siya. Hindi siya acidic. Pakinggan mo, sodium ascorbate. Yung isa, ano? Ascorbic acid. So, kung gusto mo ng vitamin C na hindi acidic, natural, sodium ascorbate. Ilang beses dapat uminom ng vitamin C sa isang araw? Depende sa pangangailangan ng katawan, depende kung may sakit na. Pero pag binasa natin yan, sa father of vitamin C, si Dr. Linus Pauling, kasi nagkaroon siya ng cancer eh. Ang sinupply niyang vitamin C, 50,000 milligram a day. Ano nangyari? Aba, humaba buhay niya. Nag-negative yung cancer niya. 50,000? Noong panahon niya yon. Kaya siya nakadiskubre ng sodium ascorbate. Siya nga ang
father of vitamin C. Sa ngayon, kung wala naman ho kayong sakit, I would suggest 2 to 3 500 mg of sodium ascorbate per day. Hindi po na-overdose actually ang katawan natin sa vitamin C. Bakit? Kasi yan lang po yung hindi kayang i-reproduce ng sarili nating katawan na vitamin C. Again, kung sosobra yan, ilalabas ng katawan mo. Yeah. Ito naman, Doc, yung lagnat. Actually, hindi lang lagnat. Ang ubo, sipon at lagnat ay hindi po sakit at hindi dapat ginagamot. Hindi sakit ang ubo, sipon at lagnat? Opo, yan po ay response ng immune system to protect us to have further infection. Example, sipon. Pagka po, kasi bukas po yung ilong natin, bukas yung bibig natin, yan po yung entry point. Pagka ho may nalanghap tayo o kaya may nalunok tayo na foreign substance na hindi natural sa katawan, gagawa po yung katawan natin, yung immune system natin ng mucus. Siya yung immune system ha. Tatawag siya, may pumasok tayong foreign. Pagpadala ng isang platon na mucus, balutin yan. So babalutin, sipon na ho yun. Sa pag isininga natin o nailuwat natin, nailabas po yung foreign substance. Number 2, paano kung hindi nakalabas agad? Tatawag ulit si immune system sa defense. Uy, magpadala pa ng isang platon ng mga mucus para balutin yan. Kumapal na ngayon yung mucus. Ang tawag ngayon doon, phlegm. Yung phlegm ngayon, haharang na ngayon sa ating airways. Nakikita ngayon ni Baga, hindi ako makahinga na maayos ha. May baradong plema. Bobomba ngayon si Baga. Pag bumomba siya, ubo. Kaya may ubo. Pag binomba niya para makalabas yung plema na bumalot sa foreign substance. Hindi pa rin kinaya. Sabi ng immune system, sunugin na yan. Ay, eto na. Kaya nilalagnat. Gagawa ngayon ng hot temperature yung katawan natin to burn the bacteria or the foreign substance na pumasok sa katawan. So, wag lang lalagpas ng 40 kasi pag lumagpas ng 40, ang tawag doon convulsion di ba? So, kung mapapansin mo, yung mga babies, pag nilagnat po yan, kahit dalin nyo sa mga pedya, sa doktor, hindi pinainom ng gamot. Anong ginagawa? Kino-cold compress. Nilalagyan ng malamig dito sa kilikili at saka sa singit. Bakit? Just to keep the warm inside, hindi sumingaw. Ang masaklap, may lagnat. Paiinumin ngayon ng paracetamol. Anong gagawin ni paracetamol? Pasisingawin yung lagnat. Kaya pag nagparacetamol, pinapawisan tayo. Kasi sumingaw yung init. Ang tanong, natanggal ba yung foreign substance? Babalik ulit yun. Magkukos na ngayon ng infection yon, bibigyan ka na ngayon ng antibiotic. Pag nilalagnat ba ang sanggol, dapat paliguan? Dapat ho, pag nilalagnat ang mga baby, newborn, sanggol, bulak, lagay nyo sa isang tabo na may yelo, na may tubig, ibabad nyo rin yung bulak ilagay nyo sa kilikili, ilagay nyo sa singit, ilagay nyo dito. To keep the heat inside. Doc, may kaibigan ako na dinadialysis. Ang dialysis sa pagkakaunawa ng maraming tao, yan po ay lifetime na. If we are not going to do something to repair the kidney, definitely lifetime na po ang dialysis. Kasi the kidneys are not functioning well para i-filter yung dugo. So yung dugo, pagka mataas po yung laso na content niyan, ang tawag sa kanya creatinine. So pag mataas yung crea, mataas yung lason na content ng dugo. Bakit mataas yung lason? Kasi hindi nagfa-function yung nagfi-filter. So ang tendency, lalagyan ka ng hose, i-connect ngayon kay dialyzer. Bakit? Yung dugo mong marumi, idadang kay dialyzer, lilinisin ni dialyzer, pag malinis na, ibabalik na ulit. So malinis na yung dugo mo, mababa na yung crea mo. Yay! Magaling na ako. Hindi. Bakit? Kumakain ba tayo araw-araw? Yes. Uminom ng gamot, lumalangap ng hangin. Yung binanggit kong apat, may chemical wala. Yung chemical, sino dapat sasala? Si kidney. So, bukas makalawa, marumi ulit yung dugo mo. Dadialysis ka ulit. Grabe, sobrang dami kong natutunan. Thank you so much for this very educational content. Opo, maraming salamat din. And gusto ko rin i-honor and i-acknowledge yung ginagawa mo na for 15 years, no? That you have this advocacy to help, especially yung mga kababayan natin na nagdaranas ng karamdaman, nagdaranas ng matinding hirap sa sarili nila dahil nga doon sa sakit na nararamdaman nila. Probably you can promote and you may shout out somebody that is so important to you. First and foremost, I would like really to praise and thank God for this opportunity na ipinagkaloob sa akin. Pangalawa, Boss RD, maraming salamat dahil kung wala kayo sa likod ko, wala ring Doc Atoy, nakakayaning makapaglingkod ng ganitong karaming taon, ng ganitong karaming pasyente. Sa mga gusto po na makinig ng ating educational program na Health Forum, meron po tayong free Health Forum with free consultation also every Tuesdays and Saturdays, 11 a.m. You can watch it also live sa Facebook, YouTube, at saka TikTok. Paalala lang, ang ating official Facebook, YouTube, at TikTok pages ay Health Forum with Doc Atoy. Kapag nag-undergo ng program at may sakit na, anong assurance na gagaling sila? Wala po. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, walang assurance. The only assurance we can get ay coming from the Lord. Even in hospital, even those who are undergoing chemotherapy, radiation, surgery, and anything, wala pong assurance. That's why, in any hospital, may pinapipirma po ng waiver. Magdidepende po tayo lagi how your body
body will respond to the treatment program that we are giving you. The question will always be, if you follow the 7 doctors of discipline, will your body respond positively? I think the answer is yes. Once again, to God be the glory, Boss RDR, isa kang pagpapala. Hindi lamang po sa akin dahil ikaw ang ginamit ng Panginoon na daluyan ng pagpapala para mapalawak pa po ang aking pagmimisyon. Maraming salamat sa iyo, Doc. Again, marami tayong natutunan mga boss. Pero ito lang yan ha, hindi kayo gagaling. Kailangan nyo po na magkaroon talaga ng tamang disiplina at tamang programa. So sa lahat ng interesado, paano makapagkonsulta tayo sa mga profesional kagaya ni Doc Atoy, no? Makapunta kayo doon para naman sa mas natural na pamamaraan upang makatulong ito sa nararamdaman natin o karamdaman natin. Please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at PTB4. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.